Okay no mga apo, kumusta kayo? At sa video natin ngayon, gusto ko lang kayong bigyan ng linaw kung bakit laging may alitan at digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. Ito ang tunay na dahilan at kung paano ito magtatapos. Ang lahat ng mga ito ay nakasulat sa Biblia. Ang isang nakakagulat na susi sa pag-uunawa tungkol sa labanang ito ay makikita sa dalawang tao lamang na nasa Biblia na sina Isaac at Ismael. Ang dalawang magkapatid na ito ay mga anak ni Abraham. Si Isaac ang naging ninuno ng mga Hudyo at si Ismael naman ang naging ninuno ng mga Arabo at Muslim. Libo-libong taon na ang nakalipas, nagkaroon ng alitan ang dalawang magkapatid. Isang alitan na kapansin-pansing kahawig ng hidwaang nakikita natin ngayon sa pagitan ng Israel at ng mga Muslim. Ngunit hindi lang ipiniliwanag ng Biblia kung paano nagsimula ang alitang ito, kundi ibinunyag rin ng Biblia kung paano ito magtatapos. Ating tuklasin ang nag-iisang tagpo sa Biblia kung saan nagkasundo sina Isaac at Ismael sa katapusan. Isang tagpo na ayon sa mga eskolar, perpektong nagpapakita kung paano rin magtatapos ang labanang ito sa kasalukuyan. Si Isaac at ang kanyang ina na si Sarah ay sumasagisag sa mga mamamayan ng Israel, habang ayon sa tradisyong Muslim, si Ismael at ang kanyang inang si Hagar ay kumakatawan naman sa mga taong Muslim. Kapag tiningnan natin ang kasaysayan mula sa pananaw na ito, tila perpektong nagtutugma ang lahat. Nagsimula ang alitan sa isang pangako mula sa Diyos kina Isaac at Ismael kung sino ba sa kanila ang tunay na pinagpala. Mababasa natin sa Genesis chapter 12 verse 2 at ganito ang sabi: "Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami." Ngunit may isang problema. Baog si Sarah, ang asawa ni Abraham. Hindi siya maaaring magkaanak. Noong mga panahong iyon, sinusukat ang halaga ng isang babae sa kanyang kakayahang magdadalang tao. Kaya't naging matinding kahihiyan para kay Sarah ang kanyang pagiging baog. Lumipas ang mga panahon, habang sila ay tumatanda, lalo lamang tila nagiging imposibleng matupad ang pangako ng Diyos na magkaanak sina Abraham at Sarah. Sa huli, sinakluban si Sarah ng matinding panghihina ng loob na magkaroon pa sila ng anak ni Abraham. At siya na mismo ang nagbigay ng mungkahi kay Abraham. Mababasa natin sa Genesis chapter 16 verse 2. Sinabi ni Sarah ang ganito. Sinabi niya, "Abraham, dahil pinagkaitan ako ng Panginoon ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin." Pumayag si Abraham sa sinabi ni Sarah. Ibinigay niya si Hagar ang kanyang alila upang si Abraham ay magkaroon ng anak sa kanya. Isa itong hakbang ng kawalan ng pag-asa. Ngunit nagbunga ito ng suliranin, perwisyo at pagkainggit. Dahil sa inggit ni Sarah at sa pakiramdam niya'y wala siyang silbi,
Isang malaking kahihiyan para sa kanyang pagkababae na hindi siya magkaanak. Kaya pinagmalupitan ni Sarah si Hagar, pinapahiya at pinapalayas patungong disyerto. At walang nagawa si Hagar kundi ang umalis. Mag-isa sa malawak na kawalan, tila wala na siyang pag-asa. Ngunit sa kanyang pinakamadilim na sandali, hindi kamatayan ang dumating sa kanya, kundi isang banal na karanasan. Isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya, malapit sa isang bukal sa ilang at diretsong nakipag-usap sa kanya. Mababasa natin sa Genesis chapter 16 verse 9 to 11. Sinabi ng anghel, "Magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. Di na magtatagal, ikay magsisilang. Ismael ang sa kanya'y iyong ipangalan, sapagkat dininig ng Panginoon ang iyong karaingan." At mababasa din natin sa Genesis chapter 16 verse 12 ang ganito, "Ngunit ang anak mo'y magiging mailap, hayop na asno ang magkakatulad, maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak." Pag nilayan natin ito ng sandali, ang sinaunang pahayag na ito ay tila insaktong paglalarawan ng mga balita ngayon. Maaaring mukhang masakit pakinggan, pero huwag nating kalimutan na pinagpala pa rin si Ismael ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging mailap na asno? Hindi ito isang insulto sa sinaunang mundo. Ang mailap na asno ay sagisag ng lubos na kalayaan, isang espiritong matatag, hindi sumusuko kanino man at malayang gumagala. Ang hulang ito ay naglalarawan ng isang bayang itinakdang mabuhay sa kabila ng lahat ng balakid. Ngunit kasabay nito ay mabubuhay sa halos patuloy na kaguluhan at alitan. Ganito din ang sitwasyon ng Iran ngayon. Isang bansang patuloy na nabubuhay sa kabila ng maraming balakid at alitan. Bumalik si Hagar kay Abraham dahil sinabi ito ng anghel sa kanya, at isinilang ang kanyang anak na pinangalanan ni Abraham na Ismael. Ang batang ito ang magiging ninuno ng mga taong Arabo, kung saan kalaunan ay sisibol ang Islam. Sa wakas, matapos ang mahabang taon ng paghihintay, ay nasa mga bisig na ni Abraham ang patunay na totoo ang pangako ng Diyos. Sa loob ng 13 taon, si Ismael lamang ang kanyang anak. Ang kanyang panganay, ang sentro ng kanyang mundo, at ang inaasahang tagapagmana ng lahat ng kanyang plano. Sa batang ito nakikita ni Abraham ang kinabukasan ng isang makapangyarihang bansa. Inilarawan na ng hula si Ismael bilang isang mailap na asno, isang espiritong malaya, matatag at mahirap supilin. Ngunit ang hulang ito ay may dalawang mukha. Binalaan din ng hula na ang kanyang kamay ay laban sa lahat at ang kamay ng lahat ay laban sa kanya. Nakakalungkot, pero ang hula ng walang katapusang alitan ay tumatama sa dalawang masakit na katotohanan sa kasalukuyan. Ngunit ang hula ay mas lalong naging malinaw nang isilang si Isaac, pero hindi kay Hagar, kundi kay Sarah.
Dito lubos na lumitaw ang ugat ng alitan sa pagitan ng Israel at ng mga Muslim. Lumipas ang maraming taon noong si Sarah ay 70 taong gulang na at tuluyan nang nawalan ng pag-asa sa pangako ng Diyos. Tanggap na niyang si Ismael na ang magpapatuloy ng kanilang lahi. Pakiramdam niya'y iniwan na siya ng Diyos. Ngunit isang araw, bigla na lang dumating ang 3 mahiwagang bisita sa tulda ni Abraham. Habang tinanggap sila ng 79 taong gulang na si Abraham noon at pinakitaan ng mabuting pakikitungo. Isa sa kanila ang nagbigay ng nakakagulat na balita. Sa Genesis chapter 18 verse 10, mababasa natin ang ganito. Sinabi ng isa sa mga panauhin, babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at pagbalik ko'y may anak na siya. Narinig ni Sarah ang pag-uusap mula sa loob ng tulda at natuwa, pero napalitan ng luha ang kanyang tuwa dahil sa mapait na katotohanan. Hindi na siya umaasang magkaanak pa dahil siya'y matanda na noong mga panahong iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ipinanganak ni Sarah ang isang anak na lalaki at pinangalanan ito ni Abraham na Isaac. Sa loob ng kanilang tulda, may saya sa loob ng ilang panahon. Ngunit unti-unting lumalalim ang hidwaan at pumutok nga ang unang alitan ng dalawa, kina Ismael at Isaac bilang mga bata. Nakita ni Sarah si Ismael na pinagtatawanan at kinutya ang kanyang batang kapatid na si Isaac. Ibig sabihin, hindi basta laro o biro ang ginawa ni Ismael. Ito'y hamon sa pagiging tagapagmana ni Isaac. Parang sinasabi ni Ismael, ako ang panganay, ako ang tunay na tagapagmana. At masakit ito para kay Sarah. Ito na ang huling patak ng pasensya ni Sarah sa mga panahong iyon. Agad siyang nag-utos kay Abraham na palayasin mo ang aliping babaeng iyon at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng babaeng iyon ay hindi dapat makibahagi sa mana ng aking anak na si Isaac. Ayon sa Biblia, labis na nalungkot si Abraham dahil sa pagmamahal niya kay Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham na pakinggan si Sarah at kasabay nito, ipinangako niyang gagawin rin niyang dakilang bansa si Ismael. Masakit man, pero sumunod si Abraham sa gusto ni Sarah. Kinabukasan, nagbigay siya ng tinapay at tubig kina Hagar at Ismael at pinapunta sila sa ilang. Ang pamamaalam na iyon ang nagsilbing pisikal na paghihiwalay na nagpatibay sa simula ng espiritual na pagkakabahabahagi. Isang ama ang napilitang pumili sa pagitan ng kanyang 2 anak. Ang pigati ni Abraham sa pagpapalayas kay Ismael ay sumasalamin sa malalim na sugat ng kasaysayan na dala pa rin ng mga Hudyo at mga Muslim hanggang ngayon. Para kay Ismael, ang pag-iral ni Isaac ay tila pagbura ng kanyang sariling pagkatao. Makikita natin ang kahalintulad nito ngayon. Ang pag-iral ng Israel ay tinitingnan ng maraming kalapit na bansang Muslim bilang pagbura sa kanilang pagkakilanlan bilang mga Muslim. Ang matinding panawagan ni Sarah noon, ang anak na babaeng iyon ay hindi maaaring magmana kasama ng anak ko, ay umalingaw-ngaw pa rin ngayon
at sa susunod pang mga taon. Dahil ang pinakamatinding talumpati at aksyon ng mga pinuno o ng mga leader ng Iran ay nananawagang tuluyang pabagsakin at wasakin ang Israel. Upang maunawaan kung bakit iba ang pagpapala ni Ismael kumpara kay Isaac, kailangan mo nang maunawaan ang pinakamahalagang bahagi ng kwentong ito, ang tipan ng Diyos. At higit sa lahat, tanging si Isaac lamang ang tumanggap ng tipan. Ang tipan ay higit pa sa isang simpleng pangako. Ito ay isang sagradong kasunduan, isang espesyal at walang hanggang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng isang hinirang na bayan. Sa pamamagitan ng tipan na ito, ipinangako ng Diyos kay Abraham ang isang natatanging relasyon at mula sa kanya, magmumula ang mga pagpapalang dadaloy sa lahat ng kanyang mga lahi. Malinaw ang sinabi ng Diyos sa kanyang tipan. Sinabi niya na mababasa natin sa Genesis chapter 17 verse 19. Kaya't sumagot ang Diyos, ang asawa mong si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. At sa bandang huli, muling pinagtibay ng Diyos ang tipan na ito. Ang banal na pagpili ay hindi nakabase sa galing ng tao o sa ayos ng kapanganakan. Ipinanganak si Ismael mula sa plano at pagsisikap ni Sarah at Abraham bilang tao. Ngunit si Isaac ay isinilang sa pamamagitan ng isang milagro, isang direktang pagkilos ng Diyos. Kahit pa sa isang matanda at baog na katawan ni Sarah. Ang espiritual na tipan ay nakakabit sa milagro, hindi sa plano ng tao. Tinatanggap ni Ismael ang pagpapala ng kadakilaang makamundo at si Isaac naman ang tumanggap ng tipan upang maging bahagi ng banal na kasaysayan ng Diyos. Ngunit ipinakita rin ng Diyos na kahit hindi si Ismael ang anak ng tipan, hindi siya pinagkaitan sa kanyang pangako. Silang dalawa ay may natanggap na pagpapala mula sa Diyos dahil sinabi mismo ng Diyos na ang kanyang tipan ay ibibigay kay Isaac sa anak ni Sarah at makipagtipan ang Diyos sa lahi ni Isaac magpakailanman. Sa kabila ng masalimuot na kasaysayan at kaguluhan, ipinapakita ng Biblia ang isang nakakagulat na tagpo ng pag-asa kung paano nagkaayos sina Ismael at Isaac. Nang namatay si Abraham, may sinabi ang teksto na napakahalaga. Sinabi ng Genesis chapter 25 verse 9 ang ganito, at inilibing siya ni Isaac at Ismael sa yungib ng Makpela sa silangan ng Mamre, sa parang na dating kay Efron, anak ni Zuhar na Hiteo. Matapos ang mga dekada ng pagkakahiwalay at hindi pag-uusap, muling nagkita sina Isaac at Ismael upang ilibing ang kanilang ama. Si Ismael bilang nakakatandang kapatid ay nagpakumbaba at lumuhod bilang tanda ng pagbigay galang sa kanilang namayapang ama na si Abraham. Sa sandaling iyon, sila ay simpleng dalawang anak na nagluluksa. Ipinapakita ng libing na ito na sa kabila ng lahat, hindi tinalikuran ng Diyos si Ismael at pareho silang nanatiling mga anak ni Abraham.
Ang pag-asa ng pagkakasundo ay nakaugat sa katotohanang parehong pinagpala ng Diyos ang magkapatid. Bagamat kay Isaak ipinagkaloob ang espiritual na tipan, hindi kailanman binawi ang pangako kay Ismael na siya'y gagawing isang dakilang bansa.